Sabi po dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on its own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. So, pag binasa ulit natin ito, no, bibigyan natin ng diin yung lean not on our own understanding. Isipin natin sa ating mga sarili na kahit anong gawin natin na mga bagay sa mundong ito, kung walang pagpapala dito yung Diyos, or hindi ito yung nakaalign sa ating mga buhay, or hindi ito yung plano para sa atin, kahit anong gawin natin effort, kahit anong gawin natin paghihirap para maabot lang yun yung mga plano na gusto mo, yung mga pangarap mo, kung hindi naman yun yung ibibigay sa inyo ni Lord, walang mangyayari. Hindi yun mangyayari. Mapapagod ka lang, may stress ka lang. Hindi mo magtutupad yung mga yun kasi wala din yung pagpapala ng Lord. Kasi sa mundo natin, laging sinasabi ng mundo na gawin mo ang lahat, makukuha mo naman yun. Sabi nga ng isang vlogger dun, di ba? Anong tawag dun? Yung si Kong TV na kung ano yung gusto mo, mangyayari yun. Kasi yun yung ginusto mo. Pero sa atin bilang isang Kristiyano, kahit na anong gawin mo, kung hindi mo idudulot yan sa harapan ng Lord, or hindi mo ipapanalangin, at kung hindi yun yung plano nga para sa iyo, hindi yun mangyayari. So, ang gawin natin, let's pray, ipanalangin natin yung mga bagay-bagay na gusto mong mangyari. Hingin natin yung kalooban ng Lord sa mga bagay na yan. At hindi sarado ang kamay ng Lord para hindi ibigay yun para sa atin. So today, we lay down our burden and lean into the goodness of our Lord. Submit your plan to His and watch how He supports your way in everything. So tayo po tayong lahat at nanalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa mga ito na pinagkaloob po para sa bawat isa, Panginoon. Agad, inaalay po namin ang aming puso, ang aming sarili, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon. Kung may nakikita ang karumihan, Panginoon, linisin po ito sa ngalan ng iyong ating po, Panginoon. Agad, sa pagpupuri namin, sa pakikinig, sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, may maging kalugod-lugod ito sa iyong harapan, Panginoon. Agad, tago niyo po kami sa iyong harapan, Panginoon. Kayo po ang maitaas ngayong umaga nito. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot pa lang. Sa pangalan ng iyong anak ko si Jesus. Amen. Ikaw ang hari, O Diyos. Walang papantay sa kamuhian mo. Ang ngalan ko itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais.
Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan pa sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, mayaman sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan pa sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, ganyan pa sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Thank you, Lord. Is faithful to His word, even when there seems no way. Though time may pass, His memory will not fade. His promises will never fail. Faithful when the night is deep. Faithful He has been, faithful He will be. God is gracious when I'm down. He draws near though I retreat.
provider. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. All my hope is in the Lord my God. He is my provider. He is my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. All my hope is in the Lord my God. He's my provider, covenant protector. All my hope is in the Lord my God. He is my sustainer, merciful redeemer. Hallelujah. All my hope is in the Lord my God. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore Him. You will reign forever. You will reign. You will reign forever. You will reign. You will reign forever. You will reign forever. You will reign. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever. Behold, our God, seated on His throne. Come, let us adore Him. Behold, our King, nothing can compare. Come, let us adore. Our God. Let's declare. Lift up your voice, church. Come, let us adore Him. Behold, our King. Nothing can compare. Come, let us adore Him. Hallelujah. You will reign forever. You will reign forever. You will reign forever in our lives. Thank you, Lord God, sa umagang pinagkaloob niyo po sa pagpupuri namin sa iyo, Panginoon, na may maging kalugod-lugod ito, Panginoon. Ito po ang aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming ang alay na awit sa iyong harapan, Panginoon. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Sige po, maupo po muna po tayo. Marami pa pumupungan. Meron pa doon, meron pa dito, meron pa dito po. Settle down po muna tayo mga kapatid. So, good morning po sa ating lahat mga kapatid. So, kamusta po kayo? Nawa ay nasa mabuti po tayong kalalagayan. Kahit na itong isang linggo na namang nagdaan ay marami pong mga sigurong nangyari sa buhay po natin. Mga sitwasyon, problema, pangangailangan, at meron din po namang mga pagpapala. Amen? Sige, pakikinig niya po yung mga katabi nyo at pakibati po. Yan. So, mahalaga po na kinakamusta natin yung ating mga kapatid, binabate. Kasi no, ay baka kailangan po nila yun. No? Wala isang linggo lang walang bumabati sa kanila. Tapos ngayon, nabati niyo po sila. So, makakatulong po yun sa simpleng pagbati po. So, praise the Lord po at tayo po ay narito naman po upang manambahan. Last Sunday na po ng June. Napakatuloy na po. So, Family Sunday po tayo ngayon. At mamaya po ay magpe-fellowship po tayo after po ng service. At may mga pagkain din po tayo. So, bago po tayo mag-aral po ng salita po ng Panginoon ay manalangin po muna tayo. Let's pray. Lord, salamat po muli sa araw po ito na pinagkaloob mo po sa amin. Truly God, you said in your word, this is the day that you have made and we will rejoice and be glad in you. Marami kaming dahilan para kami po ay magpuri, magpasalamat, manambahan sa iyong dakilang pangalan. Dahil kung di mo niloob na kami po ay ibangon kanina pa ng umaga at hindi po kami makakarating dito sa iyong gawain para magpasalamat, magpuri sa iyo. Panginoon, sa oras pong ito, sa muli naming pag-aaral ng iyong mga banal na salita, manguna ka po sa amin, Banal na Espiritu Santo. Tunay nga po na hindi po namin maunawaan ang iyong mga banal na salita kung wala ang gabay mo, Panginoong Espiritu Santo. At sa pag-aaral po namin, Lord, makita po muli namin ang aming sarili sa liwanag ng iyong salita, kung ano po ang aming kalalagayan sa iyong harapan, kung ano po ang aming mga kasalanan, kung ano po ang mga dapat namin ituwid sa pamamagitan ng mga salita mo. At ganoon din po sa liwanag at kapangyarihan ng iyong salita, makita po namin ikaw, aming Diyos, kung sino kang Diyos, at paano ka namin makikilala ng lubusan, mamahalin pa at paglilingkuran. Nawa sa mga salita mo, Panginoon, ito po ay makita po namin. Kaya ikaw lamang po ang maitaas, maparangalan, maluwalhati sa aming kalagitnaan. Pakapuspusin mo po ng iyong banal na presensya ang lugar po ito. At ito po, O Diyos, ang aming saming dalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay. Praise God. Meron pong isang mag-asawa, linggo ng umaga. Yung babae, ginigising yung mister niya. Hoy, tayo na! Tanghali na tayo, mag-cheers tayo. Kasi tanghali na, ayaw bang gumising yung asawa, yung husband. So sabi ng husband, ay parang tamad na tamad pa, bigyan mo ako ng 3 dahilan bakit ako pupunta ng simbahan. Sabi ng misis, siguro una, pupunta tayo ng simbahan para sumamba. Diba, yun naman talaga ang ginagawa pag Sunday, sumamba. Ang pangalawang dahilan, bakit tayo pupunta ng simbahan? Para makapag-fellowship sa mga kapatiran. Diba, kaya tayo napunta ng church, nagpe-fellowship tayo, nagbabanding, nag-sharing. Yung pangatlong dahilan, kasi ito, pastor ng simbahan, kaya ka pala nakapunta ng simbahan. Kaya natawa. Kaya pala kaya pinipilit siyang gising, siya pala ang pastor ng simbahan. No, yun naman po ay joke lang mga kapatid. But anyway, sa ating pong pag-aaral po ngayon mga kapatid, ay pinamagatan ko po ang ating pong lesson, Foundational Reasons
to serve the church. Gusto ko i-share po sa atin to kasi may bago po tayong series na One Another. So, bago po tayo pumasok doon sa lahat ng mga one another sa Bible, kagaya po ng loving one another, serve one another, forgive one another, pray for one another, encourage one another. At marami pang one another na sinabi ni Lord Jesus, sinabi po ni Apostle John, sinabi po ni Peter, sinabi po ni Paul. Napakarami po dyan. Pero bago po yan, sa next Sunday po natin pag-aaralan yan, ito po muna ang ating pag-aaralan. Ano po ba yung napakahalagang mga dahilan para tayo ay mag-serve sa church ng Panginoon? Isa po kilala na preacher and pastor, Charles Spurgeon. Sabi niya po, before the first star was kindled, before the first living creature began to sing the praise of its Creator, He loved His church with an everlasting love. Never for a moment has He changed in the love He bears to His chosen one. Napaganda po itong sinabi po ni Charles Spurgeon, mga kapatid. Kasi bago pa alikain ang mundong ito, tayo po ay pinili ng Panginoon. Amen? No? Wala pa sa hinagap ng isip mo, puso mo, na makakapag-church ko, magiging mananampalataya ka, nasa isip ka na ng Panginoon, pinili ka niya na, at ilalagay ka niya sa kanyang church. Kaya sa Panginoon, napakahalaga po ng church, mga kapatid. Si Kevin DeYoung, isa din pong sikat na young preacher po ngayon, sabi niya po, the local church is not merely a helpful supplement to the Christian. It is the fundamental context for it. Okay? Yung local church po, mga kapatid, ay hindi lang po ito nakakatulong sa atin. Kundi ito talaga ay tinitingnan ang church sa kanilang sariling pananaw. How do some people see the church today? Number one, they see the church as optional. Okay? Yan po yung makikita po natin na katotohanan sa mga tao ngayon. Pag ayaw mo mag-church, nagpupunta ba sila o hindi sa church? Isang pangalawang dahilan po kung paano tinitingnan ng maraming tao ang simbahan ngayon ay tinatawag na radical individualism. Ano ito? Pupunta lang siya sa church to satisfy, pero ayaw niyang papakialaman siya. Kung ano yung gusto niyang gawin lang sa church, gagawin niya yun. Pero after that, wala na siyang pakialam. Ang tawag po doon ay mga narcissists. No, it is more on self-centeredness. Mga makasarili lang. Ayaw nga nilang makipag-fellowship, ayaw nilang mag-share, ayaw po nilang may kausap. Basta andyan sila, yung magiging masaya lang sila, ayaw sa kanilang pananaw, sa kanilang pakiramdam. And that's it. At ito po ay nakakalungkot, mga kapatid. Mga narcissists. Tayo ba ay ganito? Gusto lang natin, papunta tayo ng church, ay matutuwa tayo. Dahil talaga sermon ni pastor, pero wala tayong pakialam sa kapatiran. No? Makapagbigay lang tayo, okay na, pero wala tayong fellowship, wala tayong kinakausap na iba. No? At makita ka lang ng church, kasi ng church ni pastor o ng leaders, kasi ayaw mong galawin ka. Ano? Kaya ka pupunta. Makasariling mga kadahilanan o pananaw. Okay? At pangatlo, na nakikita po natin, how do some people see the church? The business of schedule. Naalala ko po, sinabi po ni Bill Gates. Kilala niyo po si Bill Gates? Sino po siya? Siya po ang iniari ng McDonald's. Tama ba? Joke lang. Sino po si Bill Gates? Microsoft. Diba? Siya po yung gumawa po ng mga kapatid. Sabi niya minsan, huwag kayong mag-church, sayang lang ang oras niyo. No? Mas marami pang pwedeng gawin kaysa pumunta sa simbahan. Grabe, ano po? Na dahilan ng pangangatuwiran. Huwag ka na pumunta sa church kasi sayang lang
Kahit pa talaga pag napunta tayo ng church. No? Nagsasayang lang ba talaga tayo ng oras dito? No? Pero may mga ganong tao na mas mahalaga sa kanila yung schedule nila ng mga pangmundo, mga pangsamantala, mga pangsarili, o pang kanilang satisfaction. At nakakalungkot po ito. At kung tayo po ay mayroong ganitong pananaw, kagaya ng 30 ito, na tinitingnan po natin ng church, na baka hindi po talaga tayo Christian. Baka hindi talaga natin naiintindihan kung ano po ang church at kung ano ang pagiging mananampalataya, mga kapatid. Right? Kaya mahalaga po na maintindihan po natin paano ba naman tinitingnan ng Panginoon ang kanyang church. At ito po yung tingnan po nating pananaw na napakahalaga. Kung iisipin po natin bilang Kristiyano, bilang member ng church, paano ba si Lord tumitingin sa kanyang church? Paano niya ito pinapahalagahan, mga kapatid? No? Una ho, mga kapatid, Christ is personally devoted to His church. Why? Why Christ is personally devoted to His church? Number 1, because He builds His church, mga kapatid. Amen? Siya po kasi ang nagtayo nito. Sabi po sa Matthew 16, verse 18, sabi ni Jesus kay Peter, "And also I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell will not overcome it." Napakarami na po sa history na nais wasakin, sirain, guluhin ang church ng Panginoon. Pero hindi po nangyari. Patuloy at patuloy pa rin ang gawain ng Panginoon at patuloy na dumami pa rin ang mga mananampalataya ng Panginoon. Bakit? Yun ang sabi ni Lord mga kapatid. The gates of hell will not overcome it. That's why Christ, dito pa lang sa ganitong mga salita niya, pagpapakita ng nilalim ng kanyang debosyon dahil siya po ang naghirap, siya po ay nagtayo, siya po ang kasama ang Ama. Anong na nagplano nito? Ano pa ho? Because He died for His church, mga kapatid. Why Christ is devoted to His church? He built His church and He died for His church. Acts 20:28, sabi po ni Luke, "Therefore take care about yourselves and about all the flock of which the Holy Spirit had made you overseers, to shepherd the church of God, which He purchased with His own blood." Meron bang mga religious leader ngayon na mamamatay para sa mga miyembro nila? Diba? Ang dami pong mga malalaking reliyon po ngayon. Mga kulto. Yung isa nga nakulong na. No? Yung miyembro ang mamamatay para sa kanya. Diba? Binablock ng mga miyembro niya, yung mga kapulisan para hindi siya mahuli. At mamamatay yung mga miyembro niya para sa kanya. Pero si Lord, mga kapatid, sabi po ni Luke, yung church niya, He purchased it with His own love. Own blood, I'm sorry. Christ is personally, totally, wholeheartedly devoted to His church. And if you are a part of His church, you are blessed, you are privileged, and you are favored. Kasi napasama ka sa pamilya ng Panginoon. Amen? Masaya ka ba?
na ikaw ay nasa church ng Panginoon? At wala ka sa ibang mga reliyon na ang tinuturo, pagpapayaman, kunin ang pera mo, mag-donate ka, at magpakadeboto kang sobrang hirap, tapos wala din naman mangyayari sa buhay mong pagbabago at nahirapan ka pa. Right? So Christ is personally devoted to His church. Ganon niya po tinitingnan ang kanyang church na tinayo, mga kapatid. At dawa tayo po, ganon din ang tingin po natin sa church po natin yun. Di tayo aaten, baka pag gusto lang natin, na o nasa mood lang tayo, kundi tingnan mo na yung head ng church na ito, kung ano ang kanyang puso, pagpapahalaga, paningin sa kanyang church na kasama ka ngayon. Amen? Pangalawa, how does Christ see the church? Christ deeply loved His church. Hindi lang po basta devoted si Christ sa kanyang church, kung paano na ito tinitingnan, He also deeply loved His church. Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave Himself for it. Just as Christ loved the church and gave Himself for it. Kung tatanungin ka, ano ang kaya mong ibigay sa misis mo o sa mister mo? Just to prove your deep love for your husband or your wife. Ano ang kaya mong ibigay? Na ipapakita mo, papatunayan mo na sobrang mahalaga siya sa iyo, sobrang mahal na mahal mo siya, na talagang hindi mo kayang mabuhay kung siya ay mawala. Pinapakita mo ba sa misis mo, sa mister mo, kung gaano ka deeply in love sa kanya? In what ways, kapatid? O yung misis mo, discouraged, tisod na tisod sa iyo dahil sa attitude mo, sa mga pananalita mo, sa mga kilos mo, sa pakikitungo mo. Right? Kasi po, mga kapatid, si Christ po, pagdating sa ating lahat na kanyang mga anak o pamilya, kung andito ulit siya at babalik siya, maybe mamamatay uli siya para sa iyo at para sa akin kung andito pa po siya. Gagawin niya pa ulit to dedicate, to give Himself for all of us, mga kapatid. And Christ deeply loved frail, weak, and even troubled church. Yung mga maliliit po na church, mga kapatid, huwag po nating i-condemn yun o hahatunan. Yung mga may problema pong mga churches na talaga namang tumatayo sa katapatan ng salita ng Panginoon, huwag po natin i-condemn yun o hatulan kahit hindi at sila ay may mga impurities o imperfection. Kasi bakit? Kung yan ay sa Panginoon, mahal yan ng Panginoon. Mahalaga yan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya kung mahal natin ang Panginoon, mahal dapat natin ang kanyang church. Ano ang pwede mong ibigay para sa Panginoon, para sa kanyang church? Just to prove that you love the Lord Jesus Christ and His church, your family today. Ano kaya mong ibigay, i-surrender para sa Panginoon at sa church ngayon? Para patunayan mo sa Panginoon, di sa pastors o sa leaders, na mahal mo ang Panginoon at ang iyong church. Ano kaya mong patunayang ibigay? Kapag meron bang sinasabi sa iyo that you give up these things, you surrender these things, ibibigay mo ba yun? Gayong mayroong matinding impression si Lord sa iyo. Na ibigay mo to, gawin mo to. Because the Lord did it, mga kapatid. Christ deeply loved His church by giving Himself, mga kapatid, and protecting His church sa ating pong mga gawain at pang-araw-araw na buhay.
Pangatlo, mga kapatid, Christ calls us to embrace His vision for the church. So, tinitingnan po ng Panginoon ang kanyang church as He is personally devoted to it. He deeply loved His church, and Christ calls us to embrace His vision for the church. What are those vision ng Panginoon para sa kanyang church? Number 1, a church that displays His glorious grace. Ito yung gusto ng Panginoon sa kanyang church. Ano ibig sabihin nito? Na sa kanyang church, bawat membro dito ay makikita yung talagang binagong buhay dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen? Kung kayo po ay pumupunta dito at di nagbabago ang buhay nyo, o sa ibang reliyon at di nagbabago ang buhay nyo, baka isa ka lang reliyoso. Pumasok ka lang sa reliyon. Hindi ka pumasok ng malalim, totoo, malapitan at seryosohang pakikipagrelasyon sa Panginoon. Dahil kapag ikaw ay totoong lumapit sa Panginoon, seryosong lumapit sa Panginoon, malalimang lumapit sa Panginoon, malapitang lumapit sa Panginoon, it will display the glorious grace of God. Amen? Makikita sa buhay mo yung kapangyarihan ng biyaya ng Panginoon sa buhay mo. Dahil patuloy at patuloy na nagbabago ang buhay mo. Kailan ka pa nag-church? Ilang taon ka na ba sa church? Masasabi mo ba sa ilang taon mong pag-church na meron ka ng change life o change lives? O parang ganun ka pa rin. 2 taon ka na sa church, 3 taon ka na sa church, 5 taon ka na sa church, 10 taon ka na sa church, may bisyo ka pa rin. Marites ka pa rin. Judgmental ka pa rin. Right? Palagi ka pa rin galit sa mundo. Pero nasa church ka. Na baka mamaya ay reliyoso ka lang. O isa ka dun sa 3 nabanggit kanina. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi po ni Paul, therefore if anyone is in Christ, that person is a new creation. All things have passed away. See, all things have become new. Right? Yung talagang totoong na kay Kristo daw ay magiging isang bagong nilalang talaga. Huh? At yung lahat ng luma mong ugali, pagkatao, pamumuhay, pananalita, pakikitungo, mawawala daw po yun. Dahil sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kaya kung ikaw ay talagang nasa church, nasa Panginoon, it will display His glorious grace sa iyong buhay. Magmamanifest po yun. Maririnig po yun sa buhay mo. Mararamdaman yun ng maraming tao. Kahit hindi ka nagsasalita, but how you talk, how you relate, how you live your life, makikita at mararamdaman at marinig yung tao. Ito talaga, nasa Panginoon talaga to. Tunay na mananampalataya talaga to. Kasi bakit? Nakikita nila eh. Nararamdaman nila, naririnig nila, sa mga gawa mo, na ikaw ay talagang binago ng Panginoon. At itong church po natin dito, mga kapatid, nawa po mag-display po talaga tayo ng glorious grace ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi pa po tayo perfecto. Pero sa ating po dumadaan ng proseso ng sanctification o pinapaging banal, nawa mula nung makilala mo ang Panginoon at maging bahagi ka ng pamilya niya, nawa ay mararamdaman, makikita at maririnig
ng mga tao yung biyaya ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ng church na ito. Amen? 2 Corinthians chapter 4, verse 16, sabi rin ni Paul, "For this reason, we do not lose heart. Even though our outward man is wasting away, yet the inward man is renewed day by day." Ang ganda po nitong verse pong ito, mga kapatid. Sino dito yung 10 years ka ng mananampalataya? 10 years ka ng Christian? Taas po ang kamay. 10 years. Sino dito yung 15 years ka ng Christian? Sino dito yung 5 years ka ng Christian? 3 years old Christian? Wala na akong kasama. Ilan lang yung tumaas, yung iba hindi na napagtaas. Question. Sa iyong 10 years, 15 years na Kristiyano, masasabi mo ba that your inward man is renewed day by day? Yung pinaka-ikaw, yun yung inward man, ay marami nang ginawa ang Panginoon na pagbabago sa iyo. Amen? Marami nang nagsasabi sa paligid mo, yan, si Jomer talagang mananampalataya yan, kasi ganito yan. Yan, si Danny talagang mananampalataya yan, kasi ganito yan magsalita, ganito yung makitulong sa asawa niya, sa mga anak niya. Diba? Yan, si Roger talagang totoo yan, Christian. Kasi mahal na mahal niya yung asawa niya at mga anak niya, at talagang napaka-responsable niya. Diba? Yung kaya yung sasabihin ng maraming tao sa ating lahat, mga kapatid. Because our inward man is renewed day by day by the grace of God. So as a church, mga kapatid, dapat po ma-display po natin yung glorious grace na galing po sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pong binagong buhay. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Nakakasunod po ba kayo? Sige, pag inaantok po ang katabi nyo, puhutin nyo. Pangalo, ano po ba yung makikita po natin? Christ calls us to embrace His vision for the church. A church that proclaims His glorious name. Ito po, mga kapatid, yung vision ni Lord. Na yung church po natin nag-proclaim ng kanyang dakilang pangalan. Ano po ito? Yung gospel sharing. Yung patuloy tayo na mga binago ng Panginoon, lahat nagpapatotoo, nagbabahagi ng ginawa ng Panginoon sa ating pong buhay o binabahagi natin yung mabuting balita na tinanggap natin sa Panginoon. Amen? Kung ang church po natin ay hindi po nangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at tayong lahat, hindi tayo nag-share ng gospel of Christ, nagkakasala po tayo sa Panginoon. At hindi po natin ginagawa yung mandate ng Panginoon sa ating lahat. Tandaan po natin, sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 9, "But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and a people belonging to God, so that you may declare the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light." Kita niyo po, napakaganda po nung sinabi ni Peter. Tayo pong lahat, we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, belonging to God. Hindi yung natapos dun eh. Ang sabi po ni Peter, so that you may declare, you may share, you may display, ano po yun? The praises of Him. Kung ano yung ginagawa niya o ginawa niya sa buhay po nating lahat. Are you thankful to God, grateful to God sa ginawa ng Panginoon sa buhay mo? Nagsama po ba ako? Yes.
Masaya po kayo sa ginagawa ng Panginoon sa buhay nyo? But are you sharing it or testifying about it sa kamag-anak mo, sa asawa mo, sa anak mo, kapitbahay mo, office mate mo, o classmate mo? Yung ginawa ng Panginoon sa iyo, na dati lasenggero ka, drug addict ka, pusher ka, criminal ka, sakit ka ng ulo ng bayan o ng pamilya mo, pero ngayon, binago ka ng Panginoon at binabahagi mo ito ng may buong kasiyahan kung paano ang Panginoon ay naging napakabuti, mahabagin, maawain sa iyo. Amen? Sana ho mga kapatid, tayo po, hindi lang po si pastor at mga leaders, mga volunteer workers po natin ang may heart na to testify or to share, to proclaim His glorious name or to share the gospel. Kaya nga po tayo may free coffee Ano? Kaya inopen po natin yung church para yung mga i-invite natin na bigyan ng free coffee and snack, kakaibiganin po natin sila, pag-pray po natin sila, and then we will share the gospel to them. Kaya may community service po tayo dito sa Acacia. Nung nakaraan, umikot kami ni Mans. Kailan ba yun? Friday ba yun, Mans? Friday. Iniikot namin to bawat street. Merong speaker ako. Para akong politiko. Nangangampanya. No? Inirecord ko yung boses ko, tapos sinirap ko yung Bluetooth speaker nila, Kevin, ang lakas. Tapos naka-e-bike kami, tapos nakalagay sa e-bike nila, Sister Lovely, now open, free coffee and snack for all. Yun yung pang-catch up o pang-kampon natin sa mga tao dito. Pero alam niyo po, hindi pa rin po talaga kagabi ho, nag-iisip ako, nagpe-pray ako, hindi ako makatulog Lord, ano po ba talaga? Sino ba sabi sa akin nung may nagsuggest, si Sobrena yata? Pastor, kung ilabas kaya natin, doon tayo sa labas, may isang book tayo, tapos andoon, magandang idea yun. Kaya lang, baka dumugin tayo. Di ba? Kasi pag libre, lalo na, lalo mo sa pinagkaisa yan. Bugbog sarado ka dyan, tumog ka dyan. Di ba? Dito sa kapitbahay natin, o kaya sa Boston, o kaya sa Lakers, di ko alam Pero dito muna tayo. Kasi we want to share the gospel. Right? Kaya nagpipray ako, nag-iisip ako, Lord, ano ba mga dapat gawin? Kasi ang hirap din mag-house to house. Di ba? Kaya, alam niyo, pag-pray niyo po talaga, kasi mahalaga po na we proclaim His glorious name sa anumang kaparaan na hindi po masama at hindi po nalalabag ang banal na kasulatan. We have a great task to do, mga kapatid. At sana ho, magsuporta ho tayo sa mga gawain po natin, lalo na po sa mga evangelism endeavor. I'm praying siguro, loobin ng Panginoon, by this year, bago matapos ang taon, ma-invite ulit si Dr. Sarmiento, si Doktora, para magkaroon tayo ng medical mission for skin. O pag mga ganyan, siguro maraming pupunta yan. Kasi maraming gusto magpaganda, magpagwapo. Mga may problema sa balat. Pero pinagpe-pray ko pa ho mga kapatid, kasi hindi ho ganong kadali yun. Right? So a church that proclaims His glorious name, isa po yan mga kapatid, sa ini-embrace po natin na vision po ng Panginoon. Pangatlo, sabi po, a church that exercises His glorious truth. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung pagiging faithful natin sa preaching and teaching of the Word of God. Napakahalaga po nito, mga kapatid, that we continue to stand on the faithfulness of preaching and teaching the Word of God. Napakarami pong reliyon ngayon. Di ba? At ang dami-dami nilang sinasabi. Ginagamit, pinapangkalakal ang salita po ng Diyos. Para magkaroon sila ng maraming miyembro.
Pag maraming miyembro, malaki ang offering daw. Pero, hindi po yun dapat ang intensyon eh. Ang intensyon mo, kasi ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos at napakalaki ng responsibility natin dito. Dapat po talaga kung ano po yung tinuro, sinasabi ng banal na kasulatan, yun lamang po ang tuturo po natin. Walang dagdag, walang bawas. Right? Marami po ngayon, marami talagang dinagdag kung ano-ano ang sinasabi sa pulpito. Mga tinuturo sa miyembro. At yun po ang delikado po ngayon, mga kapatid. And praise the Lord, dahil po sa Diyos po natin, to God be the glory, talagang sinisikap po natin sa biyaya ni Lord. Na tayo po ay maging tapat sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga po tayo, nagkakaroon tayo ng expository preaching, malimit tayo. Kasi nga, yun po yung pinaka-safe preaching. Yung expository preaching, ibig sabihin nun, yung book by book. Pag-aaralan mo yung chapter by chapter kung ano yung sinasabi at ibig sabihin nun. Yun po yung pinaka-safe, mga kapatid. Isa kasi, pag may mga topical, minsan yung mga ginagamit na verse doon ay out of context pa. Yun po ang delikado. Ang marami po mga churches, hindi po sila nag-preach sa pulpito ng expository preaching. Hindi po sila nag-study ng book by book preaching. Kung ano yung naisip nilang topic, ng patatamaan yung membro o itatouch yung puso para magbigay, mag-donate, yun po yung gagawin po nila. Papaiyakin yung membro, pero hindi po dapat ganon. Right? Ang gusto ng Panginoon as a church niya ay ma-exercise po natin yung glorious truth kung ano yung sabi ng kanyang salita. Kaya nga sabi po ni Timothy, sa 1 Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, meditate on these things and give yourself wholly to them, that your progress might be evident to everyone. Watch yourself and your doctrine. Continue in it, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. Kaya po hindi ho basta-basta tayo nagpapatayo dito sa pulpito. Sagrado po ang pulpito po. Kung akala nyo madali pong tumayo dito, subukan nyo po. Kayo maging pastor, maging elder. Every week, pag ako po magtuturo sa lahat, mayroon akong i-reading lesson sa prayer service, mayroon po akong i-reading lesson sa Bible study, mayroon po akong i-reading lesson for Sunday. At meron akong asawa at anak at iba pang ministry. At ganoon din po yung mga preachers natin. And come to think of it. Madali ba yun? Mag-aral po ng salita ng Panginoon at mag-preach, hindi po. And above all, kailangan po natin ng divine enablement of the Holy Spirit para maging epektibo po tayo at mailiwanag po natin may pangaral, maituro ang salita po ng Panginoon. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Kalabig niyo po yung katabi niyo. Sabi din po ni 2 Timothy chapter 4, sabi po ni Paul, preach the word, be ready in season, out of season, refute errors, rebuke, exhort, and with complete patience and teaching. Ano yan? 1 Timothy pala. Sabi daw, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but following their own desires, they will heap up teachers for themselves because they will have itching ears. And verse 4, 2 Timothy chapter 4, verse 2 to 4, and they will turn away their ears from the truth and turn them to empty stories. That's why napakahalaga po talaga, mga kapatid, na tayo po ay maging faithful to exercise
the preaching of the Word and the teaching of the Word. Kasi bakit po? Marami po talaga na nasa loob ng church, no, na hindi na ho tatanggap. Darating yung time na mangangati daw yung tenga nila, ayaw na nila pakinggan yung sermon ng pastor, nakatutukan sila, nasasagi yung pride nila, at para matigil yung ganoong pangyayari ang pakinggan nila, they will decide to go to another church para doon nila itago yung kanilang mga kasalanan ginagawa. Right? Kaya nawa ho mga kapatid ay kung natatawa ako, alam mo yung pastor mo, nung nag-preach, parang ako kinakausap na nakaupo ako sa harapan niya. Ganon yung mga testimony. Dahil tamang-tama sa kanya yung mensahe ng salita ng Panginoon. Alam niyo kung gano'n ang intensyon ng pastor na pagpapatamaan lang yung mga miyembro at kapatiran na may ginagawang kasalanan o ganitong mga ginagawa? Mali po yung motibo niya. At hindi po lalago at magbabago yung tao. Tama po? Ano ba ho yung vision ng Panginoon, mga kapatid, about His church? A church that manifests His glorious love. Ano po? Ito po yung isa sa napakahalaga. At ito nga po yung ating lesson, mga kapatid. Ano pong ibig sabihin po nito? A church that manifests glorious love, the vision ng Panginoon, na sa atin pong lahat, maramdaman, makita natin yung pagmamahal natin, pagpapahalaga natin sa isa't isa. Amen? Ako po, mga kapatid, mahal ko po kayong lahat. Kahit minsan nakakainis kayo. At siguro ako, naiinis din kayo sa akin. Alam ko naman yun. Hindi naman kasi perfecto ang inyong pastor. Pero mahalaga, kahit naiinis tayo minsan, at nakikita natin yung kakulangan ng ating kapatid, ay hindi po mawala yung puso natin, pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila, sa kapatid natin, sa kababaihan natin, sa kalalakihan natin, sa young adults natin, sa kabataan natin, at sa mga bata po natin. Amen? Mahalaga po ito, that the church manifests His glorious love. Unang-una dito po sa loob po natin. At pangalawa, sa mga taong nakapaligid po sa atin. Mahal po ba ang mga kapatiran, kapatid? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mahal mo ba yan? Kahit din ang itsura niya? Masawa mo yan. No? Mahalaga po. Kasi itong church po natin, mga kapatid, kaya ito ay natayo at narito dahil sa pagmamahal ng Panginoon. Amen? That He gave His life for us, died for our sins. At tinayo niya po yung church niya. And that's why dapat nagmamanifest sa ating pong lahat ay hindi judgmental attitude. Hindi tayo comment sa kakatiran. Kundi kahit na siya ay may ganitong mga imperfection, titingnan pa rin natin siya in the eyes of love and in the eyes of grace. In the eyes of mercy, in the eyes of forgiveness. Amen? Naintindihan po natin? Ganun po dapat natin titingnan ang bawat isa. Huwag po tayo masyadong makomento. Nakita mo, nag-post sa Facebook yung kapatid na, si sister, ganito. Hindi mo alam bakit yung dahilan ng post niya. Diba? O kasi kung mahilig tayo magkomento sa kapatid natin, baka dahil sa komento mo, isod dyan. Kaya mag-ingat po tayo sa ating pananalita. Kaya sabi po ng Panginoon in John 13:34 to 35, a new commandment I give to you, that you love one another. As I have loved you, you must also love one another. And by this, all men will know that you are my disciples, if you have love for one another. Amen? Mahal tayo ni Lord, sobra. At sabi niya, kung paano ko kayong kamahal, mahalin nyo ang isa't isa. Mahalin po natin ang isa't isa, mga kapatid.
Dahil ano pong dahilan? By this, all men will know that you are my true disciples if you have love for one another. Kaya nga ho, lagi nating papahalagaan at ipagpe-pray ang mga kapatid po natin. Lalo na po yung nag-struggle sa kasalanan. Huwag po nating hahatulan yung kapatid natin na nasa kasalanan o nag-struggle sa kasalanan. Kundi tulungan po natin sila at ipanalangin natin sila, abutin po natin sila bilang ating pagpapalaga at pagmamahal natin sa kanila bilang ating kapatid sa Panginoon. Amen? The Lord have purified your souls in obeying the truth through the Spirit into a sincere love for brethren. Fervently love one another with a pure heart. Sabi po doon sa version, is earnestly love one another with a pure heart. Kung talagang totoong mananampalataya tayo, binago ng Panginoon, magmamahal tayo ng buong puso ng may malinis na pagmamahal sa isa't isa. Amen? May malinis na pagmamahal sa isa't isa. Hindi yung mahal mo siya kasi binibigyan ka ng ulam. No? Hindi yung mahal mo siya kasi pinapautang ka. Buti sa'yo. Hindi po ganoon ang sasabi ni Lord. Ano man ang kalalagayan ng ating kapatiran, we should learn and pray to love them fervently from a pure heart. Amen? Malapit na po ako magtapos mga kapatid. Sabi po ni Pastor Jared Billinger, sa member po ng Sovereign Grace, the future of the church is indescribably glorious. No, ang ganda. As we reflect on the indestructibility of the church. Hindi po mawawasak po itong church na ito. At ang future po ng nating lahat as a church, mga kapatid, ay glorious. Kasi darating yung time na hindi na si pastor ang makakasama niyo dito. Kundi tayong lahat makakasama natin si Lord for eternity. Amen? Magpawalang hanggan. Kaya anumang atake ng kaaway ng mga tao dito po sa church, hindi po ito mawawasak, mga kapatid. At tandaan po natin, itong mga bagay po na ating mga pinag-aaralan, this is the deeper reasons why we should love and serve the church of the Lord Jesus Christ. Amen? Ano po yung response natin, mga kapatid, dapat dito? We should labor with confidence and joy. Kung naintindihan po natin yung mensahe ng Panginoon ngayon, na dapat itong mga bagay na to ay, yung vision niya ay ma-display sa buhay po ng church niya, dapat mas lalo po tayo maging masipag sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mas lalo tayong magpagamit sa Panginoon. Mas lalo po tayong maging pagpapala sa gawain ng Panginoon sa isa't isa. At mag-serve tayo with confidence and joy at hindi po maging burden yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, nawa po, hindi po sa mahaba at maikling mensahe po ng salita ng Panginoon. Napakalaga po na as we start our series in one another from the different book of the Bible, nakita po muna natin kung ano ang church at paningin ng Panginoon sa church at ano ang vision niya. Because our relationship as brothers and sisters will continue. No? Ang makakawagwasak lang dito ay yung pag-entertain po natin sa mga malicious, judgmental, at mga iba pang mga pangit na pag-iisip at puso na ginagawa at tinatanim ni Satanas. Tandaan po natin, napakalaga po na tayo po as a church, mga kapatid, to serve the Lord, our church should display His glorious grace. Our church
proclaim His glorious name. And as a church, we exercise the glorious truth by preaching faithfully and teaching. And as a church, it should manifest His glorious love. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, mahalin mo siyang tuluyan, ipag-pray mo siya, hindi mo alam yung struggle niya ngayon, pinagdaanan niya itong week na to, baka kailangan niya ng panalangin mo o encouragement mo, kapatid. Amen? This day is a family Sunday. Ito po yung ating pong magiging kultura every week, every last Sunday of the month. That we gather as a family, having bonding, sharing, and fellowship. Ano, wag po muna kayong umalis kung wala kayong lakad. No? Mag-stay lamang po kayo and then have fellowship and sharing for one another. Because we are one family of the Lord. Amen? Manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa umaga pong ito. Thank you, Lord, sa mensahe ng iyong mga banal na salita. And Lord, we pray kung ano po yung kalooban mo sa iyong church, kahit ito po ay magawa po namin with all love, with all excellence, Panginoon, and with all devotion. Salamat po sa paalala mo po sa amin sa umaga pong ito, Panginoon. Pinupuri ka namin, niluluwalhati at pinaparangalan. At Panginoon, ito po ang aming samang dalangin.